Tuloy-tuloy ho ang pagbagsak. Nako, grabe ho. Talagang parang sinasabi, napaka-brutal ho yung verdict at hatol ng taong bayan dito po sa performance ni Pangulong Marcos Jr. at noong 2025 at hanggang sa ngayon. So matindi ho ito At sa mga nakaraan, di ba yung sa Social Weather Stations o SWS, si Pangulong Marcos ay nakakuha ng negative 3. At yung sa Pulse Asia ay nakakuha ng negative 14. So ito ho, may bago hong survey at na kung saan ito hong inilabas ng end of year survey ng Publicus Asia. O ito ho. Naku, grabe ho, napaka-brutal ho ng mga Pilipino sa Pangulo. At pati yung kanyang miyembro ng gabinete. Grabe ho, no? Damay ho rito. At ito po ay nakakuha ng negative 27. 24 approve at laban po sa 51 disapprove. Yun po, ito po base na rin po sa pag-aanalisa ni Rob Rances. At so matindi ho mga kababayan, kahit na di ko alam kung anong gagawin ho rito, kahit na siguro sino magagaling ho rito na talagang magpi-PR mukhang talagang mahihirapan, At sa aking pananaw ho mga kababayan, dahil dito sa sunod-sunod na mga pagkuha ng Pangulo ng negative na rating, ito halos lahat na po SWS, Pulse Asia, ito publiko sa Asia, puro negative. Matindi ho mga kababayan, ito mas matindi, negative 27 So alam niyo ho, may mga balita na magkakaroon po ng cabinet revamp at magpapalit ho ng mga miyembro ng gabinete para kumbaga sa i-reset daw at baguhin at para makapagsimula muli ngayon 2026 ang Pangulo. Pero alam nyo ho, sa aking pananaw lang ho mga kababayan, sa loob po ng aking 35 taon sa media, mainstream media ho, nagsusulat ako sa dyaryo, may column ho ako, at sa radyo ho, ay talagang makang mahihirapan na kahit na mag-cabinet revamp ka buwan-buwan at kumuha ka ng mas magagaling na tao, sabihin mo, napakataas ng kredibilidad. Kasi ang pinakatimon ho rito, yung mismong Pangulo, mga kababayan. Kaya dapat sa kanya ho mismo unang mabago yung kanyang, yung uri at kanyang diskarte o ng pamamahala dito po sa ating gobyerno. So napakarami ho mga kababayan, di po ba? At so ito ho binabanggit ho ng Pulse Asia. Talagang makikita nyo, hindi lang basta talagang tiwala, yung sa performance, pati yung tiwala ho mga kababayan, apektado. Dito po sa kay Pangulong Marcos Jr. So kahit sino ba yung mga taong o personalidad na talagang pinagtitiwalaan ng taong bayan o kaya naman kukuha ka ng tao na talagang napakalinis o wala kang maipipintas, yung talino, kredibilidad at yung kanyang edukasyon o kaalaman na swak sa isang departamento, tingin ko wala po ito mababaliwala ho mga kababayan. Bakit ho? Kasi parang isa-isang para sa isang team lang ho yan di ba mga kababayan? Na kung saan, di ba may mga, alam ba sa NBA na lang or sa PBA, meron pong, sa basketball sample lang ho ito alam ba, may team o koponan na ang gagaling ho ng mga players. Pero bakit hindi sila mag-champion? May mga ganon. At ang gagawin ho, talagang bubusisiin, yung problema pala ang coach. Doon pala ang problema. Kaya ibang team o koponan, nagpapalito ng coach. Tapos biglang pagkapalit ng coach, di ba, biglang magcha-champion na yung team. So parang ganon. Ehemplo lang ho ito mga kababayan. Hindi ko sinasabing dapat na magpalit ng Pangulo. Pero siguro, halimbawa, meron namang pagkakataon na, halimbawa, isang coach, parang mali. Yung kanyang diskarte, baguhin. Di ba? Yung formula, ayusin. At, di ba, yung game plan, ayusin. Ang gagaling ng mga player So, baka hindi na isashuffle ng maayos or kung ano man.
o yung kanyang mismong attitude sa mga players o kung ano man sa lahat, pwedeng baguhin. Sample lang ho ito, na ang ibig kong sabihin, kung ang Pangulo ang may mali, kahit na magbago ka ng mga miyembro ng gabinete, o kahit na kung sino-sino pang kunin mo, na mga sikat at talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan, wala rin po ito. Dahil sa nasa Pangulo po ang problema. Di po ba? Ito, ang pinagabasihan ko lang naman ay ito hong yung resulta ng survey, magkakasunod po ito yung sa SWS, mga kababayan, tapos yung sa Pulse Asia, tapos ngayon yung sa Publicus Asia. So napakatindi ho mga kababayan, di po ba? Ang nangyayari dito po sa rating, trust at performance ni Pangulong Marcos Jr. So tatlong survey na ito. So palagay ko naman sa tatlong ito may tatama. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, lahat po ito. At napatunayan na nila yung kanilang kredibilidad na talagang kasi may science ho rito sa kanilang ginagawang pagsusurvey. So, yun po, negative 27, ito ho on the overall performance ng Cabinet of President Bongbong Marcos Jr. So, dito ho, ang matindi ho rito. So, kung kung ang gabinete ay nagne-negative ho, mga kababayan, anong problema? The problem is the president. Ayun po. So, parang kumbaga sa ito may binabanggit nga, kahit na mag-reshuffle ka ng mga kalihim, but kung ang mga miyembro ng gabinete ay kanilang mamanahin ito hong deficit o napakalaking kakulangan ng Pangulo at syempre lahat po yung tiwala, wala pong mangyayari. So, napakatindi ho nito mga kababayan. Dito ho ay, eto, may binabanggit naman ho ang Malacanang at syempre sa ngalan po ng patas na pamamahayag, kunan natin para ituloy ho natin ang komentaryo. Kasi merong latest na interview, ito pong si Palace Press Officer Claire Castro na kung saan ay kanyang binabanggit na magsisilbing gabay raw po ito ng Malacanang, yung itong mga survey na ito. Panoorin ho natin at para ipagpatuloy ho natin yung ating diskusyon. Ito po si Palace Press Officer Claire Castro. So ito pong bumababang trust and performance ratings naman po, is the President worried? Sa ngayon po, Ms. Corina, totoo po na mga ratings, mga survey ratings, yan po ay nagiging gabay para sa gobyerno para alamin pa po kung ano nagiging sanhi ng problema. Pero ang Pangulo po, sabi nga po natin, tumaas, bumaba ang ratings, patuloy po ang pagtatrabaho at marami pa po siyang programang gagawin para sa taong bayan. So, hindi po siya magpapapigil, hindi po siya kumbaga hindi siya maapektuhan, apektado in a way na dapat malaman kung anong mali. Pero para po sabihin na apektado at madiskaril ang kanyang diskarte at direksyon para sa taong bayan, hindi po siya yung kanyang diskarte po ay hindi matitinag, hindi madidiskaril, hindi mapapahinto ang kanyang entusiasm sa pagtatrabaho po. Yun po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. So, ulitin lang ho natin yung ating diskusyon at di ba, yung kanina binabanggit ho natin na yung sa social weather stations ay negative 3 si Pangulo Marcos Jr. at itong negative 14 sa Pulse Asia. Tapos ngayon ay nakumpirma ito na yung kanyang buong administrasyon. Kasi ito, yung miyembro ng gabinete ay negative 27 ang nakuha. Ibig sabihin talagang lahat to sablay po. Base po ito sa paniniwala at pananaw ng nakararami, mga kababayan. Negative 27. Itong mga miyembro ng gabinete. So, overall performance ng gabinete o ng administrasyon mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, napakatindi ho, di po ba, ang nangyayari dito. So, anong dapat na gawin? Ako, sa aking pananaw ho, mga kababayan, at siyempre ito, bilang komentarista po ako sa radyo, yung aking pananaw, opinion ho rito, isa po, hindi ho ito solusyon yung cabinet revamp. Wala ho yan. Siguro sa mga normal ho na sitwasyon, okay po yan. Pero sabi po ni Yusek Claire Castro, magsisilbing gabay
at hindi raw magpapaapekto ang Pangulo dito po sa mga survey na ito. Siyempre, hindi mo magpapahalata na naapektuhan. Pero apektado ang Pangulo eh. Kung ang pagbabasyahan natin yung mga report na magsasagawa po ng cabinet revamp. So, hindi totoo yung binabanggit ni Yusek Claire Castro na hindi raw po magpapaapekto ang Pangulo. Apektado ho at worried at siyempre nag-aalala. Maaring humingi po yan ng mga suwestyon at ang ibinigay na suwestyon, boss, mag-cabinet revamp ka para parang bagong bihis. Pero kahit na anong bihis ang gawin mo sa gabinete, ang problema sa Pangulo, di po ba? So, dapat ang gawin, boss, ano ba problema natin? Ito, dapat ayusin mo. Dapat yun ang unang bihisan mo, ayusin yung imahe ng Pangulo. Di po ba? Ako, yun po aking pananaw. Kaya, ito hong sinasabi ni Claire Castro na hindi raw po worried at walang pakialam ang Pangulo, hindi raw po maapektuhan yung kanyang mga diskarte. Nako, lalong lulubugo yan kung hindi maapektuhan ang kanyang diskarte. Dapat baguhin po ng Pangulo yung kanyang diskarte. At kanyang tingnan ho itong mga numero ito, ano ba, saan tayo nagkamali sa mga diskarte, di ba? Kasi napakarami ho sa mga nakaraan, di ba, yung kanilang paano pagresponde sa mga sunod-sunod na kalamidad. Dito po sa ating bansa, di ba, yung mga malalakas na ulan, may mga pagbaha, may lindol, yung pagresponde ho mismo ng gobyerno, DSWD, wala po problema. Pero yung Pangulo, matapos po yung mga ilang araw, tsaka susulpot, pupunta sa meeting, makikita mo, parang nagtatawanan pa. Ang pinakamalupit ho na nakita ko sa Pangulo, yung nagkamot ho siya ng ulo, anong gagawin natin? So, pinaglaruan ho siya roon, lalo na po sa social media. So, anong lumitaw roon na wala siyang alam? So, ganun po magiging perception ng lahat. Yung mga ganon. Kaya ng mga huling briefing, hindi na po nila live eh. Diyan po sa Camp Aguinaldo. So, isa po yan. Tapos, may mga panawagan ho na talagang magpa-hair follicle test ho siya, pero nasa kanya naman, voluntaryo ito. Pero kung talagang gusto niya tumaas at bumalik ko yung tiwala, tingin ko yun, makakatulong po ito. Kasi kapag napatunayan na negative, nako, pwede mo isampal lahat sa iyong mga kritiko, isasampal mo ito negative, so mali kayo lahat. Palagi ko yung survey, yung mga nakikita nyo, ang laki rin ng undecided, baka lilipat po sa kanya. Kung mapapatunayan na mali po yung mga allegation at magne-negative po siya dito po sa hair follicle. So, yun ho mga kababayan. Pero, dito ho, sa kanyang pamahala, eto, i-discuss na ho natin, mga kababayan. Kasi talagang, wala ho kahit na anong gawin ho na ang pinakamatindi ho rito, yung pagsambulat po ng issue po ng korupsyon sa ating gobyerno. Kahit na sabihin mo, nakapagpakulong ka na dyan, yung contractor, yung mga taga-DPWs na maliliit po ang ranggo, hindi po yan wala pong epekto yan. Kasi sa mga contractor, mga kababayan, alam nyo ho, yung mga contractor, hindi po makakagalaw ho yan kung wala po silang basbas mula po sa mga malalaking tao na politiko. Tama ho, di ba? Makapagpakulong lang ho yan, talagang makasuhan. Binin mo, ang dami ho. May binamagit nga si Senator Amy Marcos na may mga kasuhan na raw po yung mga senador at dating senador. Pero wala ho si dating Speaker Martin Romualdez. Paano ho ito? Kasi siya po ang parang sa ngayon itinuturo na isa sa malaking personalidad na may kinalaman dito po sa dito ho sa issue ho ng flood control dito po sa anomalya. So yun po. Ano po mangyayari, mga kababayan? At talagang ito po yung nagpapadagdag ho para masira po ang imahe ng Pangulo. Kaya sa aking pananaw, dapat magpakulong ka na ho, Mr. President, ng mga malalaking tao at ang higit sa lahat, malapit sa'yo. Kasi sigurado mo, malapit sa'yo. Ito si dating Speaker Romualdez at base rin po sa mga report, kasama ang iyong anak na si Congressman Sandro Marcos. Yun lang ho. Okay na po. Sulit na. Balagay ko, o sa aking pananaw, talagang muling aakyat ang iyong numero dito po sa performance at trust rating sa mga survey. Lahat, kahit magpa-survey kayo, hindi man talagang super taas, kahit pa paano mag-i-improve ho at baka mag-positive ho. Yan. Kayo ho, anong pananaw nyo ho rito, mga kababayan? Kasi, ito, may binabanggit ko si Senator,
si Senator Amy Marcos na binabanggit niya na nako may mga kakasuhan na raw ho ang Malacanang dito ho. Ito. Panoorin niyo ho mga kababayan. Ito pong si Senator Amy Marcos hinggil sa sinasabing mga kakasuhan na raw ho ng mga personalidad. Ito po. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senator Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senator Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Amy, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Guardiola at magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora, bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya. Alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmulan ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. O yan po ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Maaaring makasuhan na raw itong sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, tapos yung mga dating senador, 'di ba? Tapos yung mga sinasabing wala pa raw noong basyan pero mukhang nadadawit na sila. Chis Cudero, lahat tinarget ho yung mga senador. Ako tingin ko rito mukhang preparasyon po ito para sa impeachment ni VP Sara Duterte. So talagang ginugulpi na ng gusto yung mga senador, lalo na po yung nasa hanin po ng oposisyon para kung sakasakali. Pero ewan ko lang kung magtatagumpay yung mga ganitong diskarte. Talagang lahat ho ng mga ng mga malalaking tao na sinasabi sa Senado ho nakapokus. Sa House of Representatives biglang nawala. Mismong si Senator Ping Lacson na nagsabi 67 congressman contractor pa. Nasaan na? Di congressman wala. Mga kababayan, ano ba gagawin doon natin dito? So parang hindi po balanse at hindi po sincero yung talagang kampanya po ng ating Pangulo patungkol ho rito, di po ba? Kayo ho, ano paranaw nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment. Dito po sa ating pinag-uusapan, sad-sad po, no? Na naman ang rating. Sa kabuuan ho, performance ho ng Pangulo, at yung sa kanyang miyembro po ng gabinete ay nagbigay po ng brutal na hatol, negative 27. At nauna ho dyan siyempre yung sa SWS, negative 3 sa Pangulo, at negative 14 sa Pulse Asia, ngayon naman negative 27. At ito sa pangkalatan sa buong miyembro ng gabinete o buong administrasyon ay sumasalamin ho itong resulta ng survey ng Publicus Asia. Kayo, magbigay na po kayo ng comment at inyo pong damdamin sa isyong ito. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating channel. At sa mga bago lang po sa ating channel,
subscribe na po kayo at i-like at i-share para kayo po lagi updated dito po sa ating mga pinag-uusapan na lalo na ng mga may init na issue dito po sa ating bayan. Okay, maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.